Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Mapagpalang pagbati po mula dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang, nag-aanyaya sa unang araw ng buwan ng Hulyo para sa ating edisyong ito ng Global na Tayo. Tayo po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live sa inyo pong mga Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating YouTube channel, i-type lamang sa inyong YouTube browser Radyo Pilipinas World Service, and of course sa ating live audio streaming para sa ating real-time monitoring at pakikinig sa ating mga programa dito pa rin sa Global na Tayo. Kasama pa rin ang ating mga katuwang sa ating technical side, sa ating pong master control, si Susan Aison, sa ating Wirecasty Hero, sa ating live audio streaming, si Leo, and of course, ang ating production team, si Jerome at si Stephanie Vicente. Ayan, of course, sige. Kaya please, do like, share, follow, and subscribe sa atin pong mga social media platform. Alright, diretso na tayo sa ating ikang programa ngayong umagang ito. 75%. Ayan, sabi po ng isang survey ng Okta Research, batay po sa kanilang survey, sabi 75% ng mga Pilipino pabor na bumalik o maging bahagi muli ang Pilipinas ng International Criminal Court o ICC. Yan, so majority raw po ng mga Pilipino pabor na tayo ay muling bumalik dito sa jurisdiction ng ICC. Batay po yan, ulitin ko, sa naging resulta ng Okta Research Survey sa pamamagitan ng kanilang tugon ng masa. Ayan. Tugon ng masa survey po yan, nationwide, kinondak noong April 20 to 24. Alright, at alamin natin ang detalye tungkol dyan. Ano po, lalo pat ngayong mainit na pinag-uusapan ang itong trial ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa The Hague, Netherlands, na nasa jurisdiction ng ICC ngayon. Nasa linya na po natin ang komunikasyon si Professor Guido David, Fellow ng ating Okta Research. Magandang umaga po. Prof. David, welcome sa programang Global na Tayo. Yes, good morning, Ray. Sa mga viewers and listeners natin, magandang umaga. Good morning po at maraming salamat sa muling pagpapaunlak sa ating programa. 75% ang nagsasabi, batay sa tugon ng masa survey ninyo, na pabor na bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court. Una siguro kung katanungan ko po, Prof. David, ano po ba yung tanong na nakalagay sa survey at umani tayo ng ganito kalaki? 75% ng mga Pilipino gusto nang bumalik sa ICC. Sorry, linawin ko lang na yung actual number is 57%. Sorry, baka nabaliktad yung... Ay, sorry, 57. So liwanagin ko, 57. Yeah, 57%. But still majority, yes. Oh, yes, And, yes. Actually, medyo luma na itong probe na to kasi ginanap namin ito nung kasama nung election survey Mhm. April 2024. Pero still, I think relevant pa rin naman siya. Mhm. Tinanong dito sa nationwide survey, are you in favor of the Philippines rejoining the International Criminal Court as a member? So yun yung English version, may Filipino version. Lumabas nga 57%. 57. Alright, 57. 57, yes. Ang nagsabing no ay 37%. No, 37. Alright, at meron pa yatang 6% remaining na undecided. Tama po ba? Yes, or hindi nila sinagot yung tanong or hindi sinabi nila. Okay. Hindi sila decide. Okay, liwanagin ko lang, Prof. David, ha. Ito bang survey na ito ginawa nung umuugong na ang balita na dadakpid na
si dating Pangulong Duterte at dadalhin na sa ICC for trial? Yes. Nadakip na siya nung panahon na yan. Kasi April ito eh. April 20 to 24. Okay. All right. Did it not influence, matanong ko lang just for the sake of discussion, did it had any influence dun sa naging resulta ng survey? For sure may influence siya kasi alam ko March yung arrest ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. And yung survey conduct siya ng April 20 to 24. So yeah, andun na yung factor niyan. And makikita natin medyo iba-iba yung response. Sa Mindanao, 30% lang nagsabing yes. Pero sa NCR, Balanced Luzon, and sa Visayas, more than 60% Alright. nagsabing yes. Sa Mindanao, let me get that correctly, 30% lang ang nagsabi ng yes. Yes, or ang nagsabing in favor sila of rejoining the Well, ICC. did that come as a surprise o hindi naman dahil alam naman natin ang Mindanao is baluarte ng mga Duterte? Yeah, it's not a surprise. Nakita rin natin ng elections na yung majority sa kanila sinuport yung mga endorsements ng dating Pangulo. So, there's consistency there na nakikita natin. And yun nga. Pero in the rest of the Philippines, more than 60%. So, okay. So, do you think po itong survey na ito would make the Philippine government change its mind and bumalik at magpasailalim ulit sa jurisdiction ng ICC? I think it could be used as a supporting document for that purpose pa nilang i-present to us data. Of course, marami silang magiging factors kung magre-rejoin yung Philippines sa ICC. Siyempre, the Philippine government has to study ano yung advantages, ano yung disadvantages of being under the ICC. But traditionally, we have been a member of the ICC. Yes. Yun nga, umalis na lang tayo over the past. And di ba, at some point, we have to wonder kung bakit tayo umalis bakit hindi na tayo kasama ng ICC, di ba? So, meron bang purpose yun? Yung pag-alis natin dati sa years ago sa ICC. Right. So, kaya, isa to sa mga datos na pwedeng i-bring up sa pag-aaral kung babalik ang Philippine government sa ICC. Ang isang isang advantage nito, yun nga, yung transparency na Yes, totoo po yun. Judicial process, wala tayong tinatago. Diba? Parang gano'n. So, parang handa tayong humarap sa international tribunal. Pero, ayun nga, again, maraming factors dito. Hindi lang naman yung survey magiging factor. This is just the public opinion. Pero syempre, minsan may mga legal matters, may mga ganyan, may mga international, mga geopolitics involved dito sa decision-making ng Philippine government. But this is, I think, a useful data point na magagamit. Okay. Now, nabanggit po sa survey, 1,200 male and female respondents ang binigyan nito. Out of those respondents, may I ask Prof. David, ano yung mga edad nito? Kasi nitong nakalipas na eleksyon, itong midterm election, nagpakita ng presensya ang ating mga kabataan dito sa nakalipas na eleksyon. Ito bang survey na ito, sa tugon ng masa survey na ito that was conducted April 20 to 24, gaano karami yung mga sumagot na mga, sabihin na nating 18 years old, 19 years old, o 20 years old? Yung mga kabataan talaga. Yung survey, since siya, randomly sampled siya, it's across all ages. And a little surprising, yung 18 to 24 dito sa respondents namin, a little lower than sa average. So 54% ang nagsabi sa 18 to 24 na dapat mag-rejoin yung ICC. Pero
Pero dito ang pinakamataas na age group na nagsabing bumalik sa ICC ay 25 to 34. Okay. Which is of mga Gen Z and mga millennials na rin. Oo. Nasa 20 to 34. 62% sa kanila Oo. are in favor of rejoining the ICC. Ang iba pang mataas ay yung mga medyo seniors like 65 to 74 and 75 and above. 61% sa kanila. Sabi are in favor of rejoining ICC. So may parang may certain age groups na parang mas in favor. Yes. Pero yung mga working age medyo magkalapit like sa 45 to 54. 50%. Okay. So magkalapit Alright. lang Alright. yung in favor. Okay. Now, my last question, alam kong meron pa po kayong activity today, no? Pero last question na lang po, Prof. David, ha? Lagi natatanong sa inyo to, is this survey a commission survey or did Okta Research did it on its own initiative? Actually, I don't have that information. Ang pagkaalam ko, siya part siya ng commission survey sa pagkaintindi ko. Pero again, I don't take my word for that. Okay. Yeah. I have to double check the sa report. Kasi, Yes. may mga teams kasi kami gumagawa. And, Okay. All right. Understood. We understand that, Prof. David. Well, with that, maraming salamat po. At una, nagpapasalamat po ako sa oras na ibinigay nyo. Alam kong medyo gipit ang oras nyo today, pero napagbigyan nyo pa rin po kami. Maraming salamat, ha, Prof. Guido David, sa oras po. Thank you very much. Maraming salamat din, Ray. And yes, part dito ng ating public service, yung ginagawa natin. Kaya as always, it's our pleasure to indulge yung mga questions niyo para ma-disseminate natin sa mga taong bayan, mga kababayan. Thank you so much and have a good morning. Thank you, Professor Guido David, ating fellow ng Okta Research. Yan po ang ating panayam. At ulitin ko lang, 57, hindi 75. 57% ng mga Pilipinos ay pabor na bumalik ang bansa sa ilalim ng jurisdiction ng International Criminal Court. O yung mga nakikinig sa atin at nanonood sa atin ngayon sa ibayong dagat. Kayong dyan nasa US, yung nasa Middle East, yung nasa Europe, okay? Yan, kamusta na po kayo? How are you doing? Anumang oras nyo napapanood itong ating broadcast na ito? Kayo ba'y pabor na bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court? Yun ang tanong, di ba? Pabor po ba kayo na bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court? Anong say nyo dyan? Yung mga kababayan natin sa United States of America, yung mga kababayan natin na sa Canada, pabor ba kayo na bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court? Yung nasa Middle East, yung mga kababayan natin na nasa Israel, yung mga kababayan na nasa Jordan, good morning, good afternoon, at good evening, anong oras kayo nakasubaybay. Yung mga kababayan natin sa Iran, ayan, yung mga kababayan natin sa Lebanon, yung kababayan natin sa United Arab Emirates, magandang araw po sa inyo. Sa Jeddah, sa Qatar, sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Kayo ba'y pabor na tayo'y bumalik na sa jurisdiction ng International Criminal Court? Dahil batay nga po sa naging survey ng Okta Research sa pamamagitan ng tugon ng masa, 57% ng mga Pilipinos pwedeng bumalik na tayo sa International Criminal Court. Magbabalik po ang inyong programang Global na Tayo makalipas ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niya yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Ngayon po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Alright, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Kasalukuyan po tayo nakikipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs. Lalong-lalo na dito po sa ating Department of Migrant Workers. Ngayon, kasama rin ng DMW dito kasama rin ng OWA. Pero sa kasalukuyan po tayo po nakikipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs. Ito po ay may kaugnayan naman dito sa pagdating ng unang grupo ng mga Pilipino na na-repatriate mula sa bansang Iran. Yan, napapakinggan nyo po yan, yung mga first batch ng Pilipino na na-repatriate mula po sa bansang Iran. So yung mga kababayan natin na nanonood at nakikinig sa atin sa Iran, ito po, pakinggan nyo po ito. Nakabalik, may first batch ng winelcome dito sa Pilipinas. First batch ng mga kababayan natin na repatriate mula sa Iran. Ayan, sa pinagsanib na puwersa po yan ng Department of Foreign Affairs at ng iba pang government agencies tulad ng Department of Migrant Workers o DMW, yung OWA at yung Department of Social Welfare and Development natin dito, ang DSWD, ay malugod po nilang sinalubong winelcome yung first batch, anim na evacuees na dumating po sa Pilipinas mula Iran. Dumaan sila sa Turkmenistan. Ayan. Bukod dun sa anim, may kasama pa silang 2 overseas Pilipino na dumating din kalaunan. Ayan. Yung repatriation efforts po dito sa ating mga kababayan mula sa Iran at dito sa 2 pang sumunod ay pinangunahan ng Department of Foreign Affairs sa pamamagitan ng Office ng Undersecretary for Migration Affairs Rapid Response Team na na-deploy sa Ashgabat, Turkmenistan, kung saan nag-conduct sila ng repatriation efforts noong June 26 ngayong taon at nag-assist ng 8 overseas Filipinos na umalis sa Iran dahil nga po sa patuloy na conflict noon sa region, dahil nga po sa naging airstrikes ng Israel, vice versa, at gusto na lang bumalik sa Pilipinas. Ayan. Itong tinatawag na Department of Foreign Affairs Rapid Response Team o RRT ay inasistihan naman ng Malaysian Embassy sa Turkmenistan. Ayan. And also, inassist din ang ating Philippine Embassy sa Tehran, Iran, sa pamamagitan po ng pagbibigay ng logistical arrangement para masundo itong ating mga overseas Filipinos mula sa Iran-Turkmen border. Ito pong ating mga overseas Filipino at 2 Malaysian nationals ay una nang tinulungan ng Tehran Philippine Embassy sa panguna ni Consul General Jabar Adyong sa coordinate sa pamamagitan ng repatriation mission. Yun nga po, hanggang sa successful na makauwi itong mga kababayan nating ito, yung first batch ng mga overseas Pilipino mula po sa Iran. Dumaan sila, dito nga po ulitin ko, dumaan sila sa Turkmenistan. Yun ang naging exit venue nila. Para sila ay makauwi na pabalik dito sa Pilipinas. Pero alam ko meron pa hong iba na nag-signify ng kanilang kagustuhan na ma-repatriate na pabalik dito sa Pilipinas. Okay? At itong ating
Philippine Embassy sa Tehran sa pangunguna ni His Excellency Roberto G. Manalo ay umaasa na itong repatriation ng anim nating mga kababayang overseas Pilipino ay tuluyan ng mag-uugnay sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Ayan, sige. Alright. At sana nga po itong ating mga kababayan, kung nakikinig man po kayo dyan sa Iran at nanonood at nakikinig dito sa ating programa, ay kami nangangamusta at hopefully kayo po ay after all of this with sabihin natin uneasy ceasefire, uneasy truce between Israel and Iran, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan and you'll be finding your way para po kung gusto niyo nang maparepatriate, just get in touch with our Philippine Embassy in Iran. Alam ko may Facebook page naman po ang ating Philippine Embassy in Iran kung saan pwede nyong ma-access yung kanilang mga communication numbers, mga line numbers. Hindi ko lang alam kung normal na ang internet service sa Iran. Now, we haven't tried it yet already, pero nung kasagsagan po ng conflict sa pagitan ng Israel at Iran, talagang hirap na hirap ang communication dyan. So, I just don't know yung sitwasyon ngayon dyan sa Iran. Kung nagbalik na ba ang normal service ng internet sa Iran. We will be trying in a few days upang subukan natin makuha ulit ang ating Philippine Embassy sa Iran upang makamusta sila. Gaya na rin ang ating mga kababayan, overseas Filipinos sa Iran. Pero yan ang isa sa magandang balita natin ngayon, nakabalik na-repatriate na yung 6 nating mga overseas Filipino mula po sa bansang Iran. Okay, magbabalik po kaming muli, makalipas pa rin ng ilang paalala. Mahigpit na binantayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsusunog sa 1.3 million kilos na nakumpiskang illegal drugs sa Clean Leaf International Corporation, Capas, Tarlac. Kailangan tiyakin natin na yung mga nahuhuling drugs ay talagang sinisira at wala nang pag-asa na bumalik pa, na maibenta pa. The chamber's temperature will be raised to 700 degrees Celsius, which is hot enough to destroy all of the active elements within the drug. Ikinatuwa ng Pangulo ang pagkakataong masaksihan ng lahat ang prosesong isinasagawa ng PDEA para matiyak na hindi na magagamit ang mga nasabing droga. I'm glad that the press is here para makita ninyo kung ano pa talaga ang sistema. I'm also happy that I was able to get the opportunity na makapunta rito para makita ko rin ang buong sistema from the capture all the way until its destruction. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Okay, at tayo po unti-unti na magpipinit ng ating isa pang episode ng Global na Tayo. Dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kanina po nakapanayam natin si Professor Guido David ng Octa Research. Ito po yung tungkol sa survey na lumabas batay dun sa kanilang tugon ng masa survey kung saan 57% ng mga Pilipino ang pabor na bumalik na ang Pilipinas sa jurisdiction ng International Criminal Court o ICC. 57% are saying pabor na sila na bumalik. Pero ang tanong is kayo ba? Kayong mga nasa ibayong dagat, kayong nasa Middle East, nasa US, nasa Europe, at kung sa ibang bahagi ng bansa, kung kayo man ay nasa karagatan din, yung ating mga Filipino seafarers, hindi ho namin na kayo nakakalimutan, yung ating mga Filipino seafarers. Kayo ba'y pabor na bumalik na ang Pilipinas sa ilalim ng jurisdiction ng International Criminal Court o ICC?
Yan. Sige nga, padala nyo po sa amin ang inyong mga sagot, ang inyong mga komento. Padala nyo lang. Mag-comment lang kayo dito sa ating programa sa Global na Tayo. Ayan. Para marinig naman namin at mapulsuhan namin ang inyong saloobin tungkol dito sa katanungang ito. Pabor ba kayo na bumalik na tayo sa International Criminal Court o ICC? Okay? Sige. Alright. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Mukhang makakapanayam natin sa mga oras na ito si Undersecretary Eduardo De Vega ng ating Department of Foreign Affairs. Ito po yung may kaugnayan dito sa first batch ng mga Pilipino na nagmula po sa bansang Iran. Ano po? At tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa kung baka makuha ho natin sa mga oras na ito. Okay? Sige, pero magbabalik po kami while we're going to establish the communication. Pakalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Okay, saglit natin pinuputol yung paalala na yan mula sa ating himpilan sapagkat nasa linya na po natin ang komunikasyon ngayon ang ating butihing Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Magandang umaga po, Yusek De Vega. Magandang umaga. Alright, mabilisan lang po to, Yusek De Vega. So, dumating na po yung first batch ng mga Pilipino mula sa bansang Iran. Meron pa po ba tayo mga inaasahan na darating at nasaan na itong 6 na repatriates nito from Iran? Sumundo kami nung umaga, nung Sabado, 6, tapos nung gabi meron naman 2 dumating. So, magkakaroon ng bagong batch. Darating yan this weekend. Either Friday or Saturday, 2 silang grupo. Mga 13 sila in all, no? Divided into 2 batches. So, baka yan na muna yung huli kasi dahil sa ceasefire, kumukonti na yung mga gustong umuwi. Okay. Pero nakauwi na rin tayo sa Israel ng 26, no? By the way, sa Iran, may mga iba umuwi yung Derona, dumaan lang ng Turkey. Alright. Tapos tinulungan na lang ng embassy na dalhin sila sa airport. Pero, so hindi ko ma-exacto masabi ilan ang nakauwi na from Iran. Kung kami lang, ang inuwi natin, kasama na itong darating tong weekend, mga 20 lang o 19. Alright. Pero there are more. There are more. There's still more na waiting to be repatriated. Mula po yan sa Iran, Yusek. Sa Iran yes, po. pero kumukonti na yung gusto umuwi. Kasi sa Iran kasi, karamihan ng Pilipino doon are attached to Iranian family. So wala silang balak umuwi talaga even before. So, tingnan natin, no? By the way po, yung sa Israel naman, lalong hindi na uuwi masyado yung mga tao doon dahil nilower na officially, I want to announce it. Bumalik na tayo sa alert level 2 na aprobahan ng secretary at saka ngayon may bago kaming secretary na assume today, si Tess Lazaro, na-approve na balik tayo sa alert level 2, meaning yung mga wala ng voluntary repatriation na syempre gusto umuwi, tutulungan namin. Pero yung hindi na namin hini kahit mga Pilipino umuwi. Tapos yung mga gustong bumalik ng Israel para balikan yung trabaho nila, pwede muli. So I think it's just a pang kukunti lang uwi. Alright. So alert level 2 binaba na yan sa Israel, maging dito sa Iran, Yusek, alert level. Alert level 3 pa rin pero alert level 3 pa rin. Kasi yung airspace. Malabo pa yung airspace ng Iran kung yung ambing sa Israel, umuubra na yung Tel Aviv Airport yung Ben Gurion. Yung Ben Gurion. Inconsistent pa yung sa Iran talaga So, kailangan pang i-repatriate through third countries. Kaya, ibig sabihin, pati yung Iran, hindi pa masyadong sure yung
Okay. security nila. So until that, pero tingin ko, pwede rin ibaba yan pag ni-recommend na. Kasi may ceasefire na eh. Yes. So, Opo. at wala namang masyadong hilig din ng mga Pilipino umuwi doon eh. Opo. So, we can do it. We can do it po. Alright. Pero Hintayin natin. last question, Yusek. Since binaban na natin sa Alert Level 2 ang Israel, so yung pong mga returning OFWs natin, maski yung mga bago na mga OFWs, pwede nang ma-deploy, Hindi bago. pwede nang bumalik. Under Alert Level 2, hindi tayo magpapadala ng umpisang contract. Okay. Pero yung mga nandun na, umuwi lang, Aha. Yung mga babalik, pwede. Pero yung bagong contract, hindi tayo nag-deploy. Of course, may mga pupunta doon kunyari turista doon sa trabaho. Pero hindi po, no? So, babalik, returning workers, pwede po. Alright. Pero itong batch na ito, itong 6 batch na ito, itong first 6 batch na ito, repatriated from Iran, this was made possible to the initiative of the FA at saka yung funds ng repatriation program ninyo. Opo. At saka, by the way, all of government, kaya meron ding gastos yung DMW dyan. By the way, yung 6 na umuwi, well, 8 kung isama mo yung sa gabi, yung Sabado, may binigyan sila ng ng DMW at OWA na financial assistance sa 150,000 pesos. Yes. Kanila yun. Siyempre kami yung gumastos sa repatriation, yung pagdaling sa airport, ganyan. Pero so all of government approach, nag-aalok din yung DOH, DSWD, ng mga health, psychosocial, kasi lahat yan under President Marcos at yung ating bagong Pilipinas program. Alright. I know it's a whole of government approach, pero hindi naman sa pagbibigay kiling ko lang sa DFA, pero napaka-importante po kasi ng role ng DFA, yung legal at diplomatic process niyan para ma-repatriate in the first place ito mga kababayan kasi natin. hindi makakauwi mga yan kung ayaw ng opo. Ang pinakamaganda yung example yung kung may talagang gera like in Lebanon or Gaza, posible na makakauwi mga yun without DFA. Yes. So yun ang role namin po. Salamat po na nabanggit niyo yan. Maraming salamat din po, Yusek. Pero hindi magbabagong patakaran. Opo. Kahit sinong secretary ng DFA, Kalim, alam niyo, gagawin namin lahat para sa mga bayan. alam nyo, let me cut. Salamat po, Mr. Sampang. Sandali lang, let me cut you there, Yusek. Kahit, tama yun, kahit sinong maging secretary ng DFA, I know, pero hanggat nandiyan kayo, Yusek De Vega, confident kami na magagampanan po ng DFA itong trabaho, lalo na para sa mga alam nyo, matagal ako nawala dahil nagkasakit ako, pero dahil sa kasi servisyo, diba? Yun na nga. We are back here to serve our country po. Maraming salamat, Yusek. Maraming salamat. More power and stay healthy. Opo. Alert level 2 na yung Israel at saka yung Iran nakauwi at meron pang konting uwi. Alright. Israel, walang balita. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Mabuhay. Ang ating Undersecretary ng Department of Foreign Affairs, Undersecretary Eduardo De Vega. At sa pamamagitan po ng panayam na yan, overtime na tayo. Maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin kay Professor Guido David, of course kay Undersecretary De Vega, at sa inyo pong mga nanonood at sumusubaybay sa atin. Maraming salamat at hanggang sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Pilipinas World Service, ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.